Good afternoon and welcome to another podcast of the Philippine Pediatric Society NCR Cluster 5. I'm Dr. Martini Ventura, ako po ang cluster head at kasama ko po ngayong hapon na ito ang aming mga officers na magpapakilala sa kanilang mga sarili. I'm Dr. Arlene Rodriguez Encarnacion, representing the towns of Halahala, Ililia, Tanay, Morong, Baras, Teresa, and Cardon. Hi, I'm Dr. Rosario Ordonez. I'm representing Marikina and Lower Antipolo. Hi, I'm Dr. Arlene Villanueva, representing Montalban and San Mateo. Hello everyone, I'm Dr. Archel Arsigal, representing the areas of Cainta, Angono, Taytay, and Upper Antipolo. Hello, I'm Dr. Nerlene Rosadia. I'm the cluster secretary. This afternoon, as we begin another podcast, this episode will be on diarrhea. Alam niyo ba na ang diarrhea isa pa rin sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga batang 5 taong gulang pababa sa buong mundo? Pero karamihan nito ay maiiwasan at magagamot kung tama ang kaalaman. So, mag-uumpisa na tayo sa pagtalakay ng topic na ito. Diarrhea. So, ito po ay isa sa mga explosive episodes namin. No pun. Literally. So, first, alamin muna natin ano yung pagtatae. Kasi dumadating po ang mga pasyente sa atin, sinasabi nila nagtatae. Pero pag tinanong mo or nag-ask ka further, hindi naman pala. So, para mas malinaw sa ating lahat, Doc Argil, tanungin ko lang, i-define natin ng mabuti sa kanila ano ba yung diarrhea. Okay, Dr. Arlene. So, ang pagtatae or diarrhea is defined as ang paglalabas or the passage of 3 or more loose or watery stools in a day. So, if your patient comes into you and says nagtatae sila, you really have to ask them, is it watery? Kasi baka mamaya nag-pass out sila ng 5 or 6 form stools, then it doesn't qualify as diarrhea. So, alam na natin yung frequency at saka yung consistency. No? And ang pagtatae po ba ay may iba-iba namang cause yan. No? So, discuss na rin natin yung common causes of diarrhea. Dr. Rio, most common. Ang most common po na dahilan ng diarrhea ay ang rotavirus. So, ito po yung nabibigyan po natin sila ng vaccine for this, no? Yung mga newborns, usually 6 weeks up, pwede pong bigyan ng vaccine ng rotavirus. So usually it's anong itsura ng pagtatae ng rotavirus kung i-describe nila yung body. Usually, pag rotavirus talagang matubig, madalas sa mga, kasi nga common siya sa mga babies. Tubig na tubig, madalas, maririnig mo talaga na parang sumisirit. Tapos, pag tinignan mo ang mga diaper area nila, talagang pulang-pula. Kasi nga, sa sobrang dalas ng pagdumi nila, nasusugat na yung pet nila. Tapos karaniwan, mabilis talaga silang ma-dehydrate. Kaya nakakatakot sa mga 6 months pababa na edad na bata. So kung may viral, meron ding other causes. Sa mga bacterial causes naman, na-identify natin. Pero base sa laboratorio, merong salmonella, shigellosis, E. coli, tapos yung cholera. So sa mga bacterial causes, pag hinistoryahan natin, matatanong natin, ang dumi ba nila may dugo? Meron bang sipon-sipon sa itsura ng dumi nila? Tapos meron bang kasamang paglalagnat? Tapos matamlay ba talaga sila? Or tsaka kung may kasama bang pagsusuka? Kasi karaniwan sa mga bacterial causes, lagnat, may kasamang lagnat, mataas ang lagnat niyan, sumusuka sila, tapos madaling naman lata. And Dr. Nerlene, meron pa ba ibang cause na? Yeah, yung tinatawag natin na parasitic, kadalasan ito yung caused by amoeba and Giardia lamblia. Yung sa amoeba, mapapansin nyo na kahit na nagha-hydrate na ang bata, talagang tuloy-tuloy pa rin ang pagtatae nila. At saka talagang madali sila ring manghina at makikita mo na ang itsura ng dumi nila, hindi lang basta matubig.
Kuminsan may ibang mga parang lamad-lamad or yung parang slimy mucus at meron din na yung iba tinatanong natin kung may ibang kulay po ba kayong napapansin kasi mapapansin nila na may parang brownish or reddish brown na particles na parang mga thread-like kung yan natin. So ito yung ito yung dumi na nakukos pagka meron silang amoebiasis. Na kadalasan dahil din sa pag-inom nila ng maruming tubig. Yung blood sa dumi, we call it dysentery, no? So, yung nabanggit ni Dr. Power kanina, or Dr. Arlene, meron din kasing bacterial dysentery, may amoebic dysentery din. So, hindi po lahat ng blood sa stool, amoeba po yan. Although common po naman talaga sa Pilipinas yung amoebic dysentery. So, with regards to transmission, paano nakukuha yung pagtatae, yung mga bacteria, viral, and amoeba or other parasitic forms. Ano po ang common causes niyan? Bakit nakukuha natin yan? Anybody? Okay, kaya kanina nabanggit ko na yung sa amoeba, more of dahil sa tubig na mga naiinom nila. May mga times po na yung mga bata, alam niyo naman, mahilig maglaro. So, pag naliligo sila, yung tubig na pampaligo, hindi napapansin, iyon yung nalululun nila. At saka, kumisan, yung pag naghugas sila ng kamay, parang hindi naman nila tinutuyo at isusubo na lang din nila yung kamay nila. Minsan subo lang talaga. Yes. So, yung things na napipick up nila, no? So, pero pwede sila makuha through yung oral. May other transmission pa ba? Especially viral. Nakukuha din siya sa Hangin. hangin, di ba? No? Kaya minsan wala naman daw nakakain, nakakaiba, or nagtatai pa din. So, pwede rin po sa hangin or airborne. So, merong direct na merong indirect, may airborne din. Meron din po ibang causes. Ito usually yung, umatan ng party. Diba? No? Yeah. So, ang nangyayari, food poisoning is also, Can be one of the many causes. So, pagkain pa rin yun. Pero kasi syempre, handling din naman kasi siya. So, pwedeng improper handling of food. And also, nakakahawa yung ibang pagtatae, yung hindi naghuhugas ng kamay. Kahit hindi ka uminom, pero pwede ka pa rin maawa pag may nagtatae sa bahay. So, ano po ba yung classification ng dehydration according to the World Health Organization? Dr. Argil, tinignan mo ako. Gusto mong sagutin mo. Alright. So, using the WHO dehydration assessment, you identify kung may signs ba sila ng dehydration, kung may some signs ng dehydration or severe signs of dehydration. Okay. Kung walang signs ng dehydration, kung may medyo, tsaka may malalang severe dehydration. Okay. So, pumunta muna tayo doon sa walang sign ng dehydration. So, usually ang bata ay masigla, no? Normal na ang pag-inom ng fluids, maganda yung pag-intake niya ng fluids, hindi nanlalalim yung mata at hindi tuyo yung labi at may luha, syempre pag umiiyak. Tsaka malakas pa din umihi, no? So, pag may some signs ng dehydration or bahagyang pagkatuyo or dehydration, usually mapapansin mo ang bata ay uhaw na uhaw, nanlalalim ang mata, okay? Inaantok at mas matamlay, may luha pero mas kokonti, no? Tapos, pag kinurot mo yung kanyang balat or tinatawag nating skin pinch test, bumabalik pero medyo mabagay. Usually we do it dito sa abdomen. Hihiga niyo po yung baby, higa niyo, tapos hihilahin natin yung dito. Okay, pinch. And then pag bumalik po siya kaagad, good skin pinch. Normal pa yun. Okay. Pag medyo mabagal. Yes, medyo may sign ng dehydration. Okay. So, pag severe dehydration, no? So as you well know, sa mga bata, ang body weight ng mga bata is composes around 65% water yan eh. No? So, the more you lose water, mas makikita mo in the long run yung evidence ng dehydration. No? So, the child becomes very, very weak. No? Or sometimes to the point na nagiging unconscious sila. So, sometimes wala nang iniihi yung bata dahil tuyot na. Okay? Hindi na nakakainom or ayaw nang uminom dahil sobrang hinang-hina.
Okay? Malalim ang mata, wala nang luha pag umiiyak, o mahina at wala na rin pag-ihi. No? So, ang mga ito ay ginawang guidelines para maobserbahan din ng ibang mga magulang kung anong stage na yung kanilang mga anak, to make them aware kung ano yung stage na nasa ng kanilang mga anak. No? So, knowing na kung ito po ba ay no signs, some signs, or severe signs, Dr. Ria, anong gagawin nila kung halimbawa may dehydration or walang dehydration? What should they do? Okay. So, start tayo sa no dehydration muna. Okay, so kung no dehydration, pwede po siyang gamutin nila sa bahay, i-monitor. Pwede pong, yung usual na mga pagkain, bibigyan niyo pa rin. Okay, pwede pa rin painumin ng fluids. Okay? Pag meron namang some signs of dehydration, pwede po silang, kailangan mabigyan ng ORS, yung oral rehydration solution. Usually sa health center, pwede rin silang dalhin, pwede na monitor doon. Okay. Then, titingnan kung talagang nag-i-improve yung bata, kung magbabalik na sa no dehydration, pwede na pauwiin yon. Ngayon, pag napapansin na medyo tuloy-tuloy pa rin yung pagtatain ng bata, pag ang nakita nyo na po ay mga signs of severe dehydration, kailangan na pong dalhin sa ospital, sa emergency room para ma-assess, baka kailangan na pong maswero yung bata. Before tayo mag-delve dun sa dehydration or treatment for dehydration, yung munang management at home na simple lang, let's say hindi siya dehydrated. So naglalaro pa, nagtatay pero umiinom, maganda ihi, maganda luha. Dr. Martina, what can they do at home na hindi naman pala kailangan dalhin sa clinic? Okay, pag halimbawa, nakita ng mommy or ng daddy na wala naman siyang signs ng dehydration, no? Meron talagang product na oral rehydration solution. Maari natin itong ibigay as a replacement, no? Dun sa mga nailabas niya. So yun ang importante. Kung ano man ang nalabas ng bata, kailangan maibalik natin through yung tinatawag natin na oral rehydration solution. Ngayon, hindi madaling inumin ito. Yes, Okay? yan yung problema natin. Hindi siya madaling inumin dahil meron siyang salt content. No? Para kang uminom ng Salt. na may asin na kung sabaw man yan or kung ano man. So, yung normal fluids na pwede natin ibigay na may asin would be yung, halimbawa, soup. Pwede rin yun. Kung ano yung portion ng soup na bibigay dun sa bata, pwede rin dagdagan ng salt. That can be a possibility. Pwede rin yung ORS solution, dati meron siyang parang mga sachet, mga pack na ihahalo lang sa tubig. Ngayon, meron ng mga produkto na ready-made na siya, no? Para siya ready to drink, Tetra Pak, pwede rin yan. Pero yung mga ganon, kailangan, mas nakita natin na mas gusto ng bata pag malamig ito. Okay. Meron rin flavor, tama, no, sa iba-ibang klase. So, nag-evolve na rin yung ORS natin. Pero ang importante doon is yung right formulation ng ORS. Paano kung wala silang ORS sa bahay? How do you make ORS at home? Halimbawa, hindi pa nakakabili. Gabi, madaling araw, ating gabi. Tama. So, kailangan lang natin ng 1 liter of clean water. Okay? Lalagyan siya ng 4 teaspoons ng asukal and 1 teaspoon ng salt. Okay. Tapos, pag halimbawa, dumumi yung bata, kung i-estimate natin na let's say 100 ml ang nilabas niya, ganun rin ang papainumin natin sa kanya. Pero, konti-konti lang. No? Pag sinukan niya, okay? Pag sinukan niya yon at hindi niya matolerate, we have to think of taking the child sa hospital na. Kasi hindi kakayanin diba? Sa practice nyo, halimbawa, sa nagsusuka, paano yung unti-unting bigay? How do you teach your parents, the parents pala? Yung pearls, ibigay natin sa kanila ng libre. Ibigay na natin yung libre consultation. Nagsusuka ba? Dr. Power. Manasukan. Kanyari, nagsusuka, di ba ang tendency nila,
bigay ng bigay. So, lalong magsusuka. So, pinapagawa ko. Depende kasi sa age group. So, kung sa mga less than 6 months kasi, kanyari, nagsuka siya, pinapahinga ko muna yung feeding at least 1 to 2 hours before ulit 1 to 2 bigyan. hours. Tapos, pag mag-feed siya magbe-breastfeed siya, kung usual, mga 15 to 30 minutes siya nagbe-breastfeed. So, hinahati-hati ko para unti-unti. How do you give the kung infant, yung Kung 0 to 6 months? by dropper. Dropper. By dropper. By dropper. Pwede rin siyang pa-deden. Pwede ba siyang ihalo? Kasi sa pag gatas? nagbe-breastfeed kasi hindi sila marunong sa chupon. So, by dropper. Dropper. Pwede Dropper ba talaga. ihalo ang oresol sa gatas? Ang sama lalo ng lasa. Lalo siya magre-refuse sa gatas niya. Kung magbabago Hindi. ng formulation. Kasi Hindi. yung asin, yung salt component talaga, very prominent. So, sabi ni Dr. Martini, pag daw suka ng suka, you can bring the patient na to the emergency room. Yes. Lalo na kung meron ng some signs of dehydration, di ba? So, yun yung inaano kanina, pag may some signs of dehydration na, kailangan na ng intervention, di po ba? Meron kasi kami tinatawag during training na may 4 na oras kami na Hydrate. nag-rehydrate. So, meron siyang, may computation kami ginagamit, pero siguro at parang madalian lang computation, yung sinasabi nila kung gano'ng karami yung itinae, gano'n din karami yung ibibigay Ibibigay. sa atin. Or generally, mga 0 to 6 months, 50 ml 50. kada pupo, hanggang 1 year old ay 100 ml and beyond that 100 to 150 kada pupo para hindi na kayo mahihirapang mag-isip, no? Kasi wala pa kayo sa clinic nung time na yun. Pero alam nyo na may gagawin kayo, bibigyan nyo ng oresol. Bibigyan po ba ng probiotic? Halimbawa, nasa bahay. Pero bago nun, Sige, bago sige. yung probiotic, kasi fluids ang gusto natin Sige, ibigay, fluids, okay? So, meron akong na-encounter na mga magulang na nagbibigay ng sports drink sa bata. Okay, So, pero Ano? ang recommendation dito ay hindi. Hindi. Okay. Oo, dahil nga dun sa high sugar, High sugar. content. And also may mga electrolyte drink. Hindi sila oral rehydration salt. Nakalagay electrolyte drink. O, huwag na tayo pumunta doon kasi hindi naman natin Hindi talaga recommended. ibigay. Oo. So hindi po siya equal, no? Magkakaiba po yan ng concentration for hydration, ano po. So oral rehydration salt po ang ibibigay ninyo. Yes, so yun ang hahanapin ninyo dun sa label. Yeah. Kung WHO recommended na oral salt solution. Okay. Okay, and then dun balikan natin, probiotics. Anong stand nyo dyan? Bibigyan ba agad nila? Marami kasing klase na probiotics. Meron talagang probiotics sa assigned or known for the type of diarrhea. Siguro yun ang pwede natin pagtalakayan. Strain specific siya. Marami po kasi probiotics. Hindi sila pare-pareho. So it's not a knee-jerk reaction na pag nagtae, Bibigyan agad ng probiotic. Ang ibigay ninyo pag nagtae, Ores. oras rehydration salt. Kasi napapansin ko hindi alam ng mga millennials and Gen Z ang ORS. Pero noong mga Gen X, yun po ang tinuro talaga sa mga health center na yun talaga unang ibibigay. So, oral rehydration salt. Pero pwede pa rin tayo magbigay ng probiotics na appropriate, no? Kung yung diarrhea na ay dahil dun sa antibiotic Antibiotics. associated, meron namang probiotic para doon. Kung may probiotic talaga na pang diarrhea niya, meron rin. May na-touch kayo kanina. Dr. Norlin, kung halimbawa po nagtatae, pwede po bang pakainin? Actually, sa ngayon, sinasabi ng ating PS Pagan, yung ating specialty na gastroenterologist, pwedeng pakainin dahil kailangan nila lalo ang energy dahil nanghihina na sila eh. So kapag hindi mo sila binigyan ng kahit na ano, lalo silang magtatae at lalong magkakaroon ng problema. So, ang pagbibigay lang siguro ng pagkain is paunti-unti din. Yung kaya lang muna ng bata na ma-digest habang hindi pa nawawala ang sobrang pagdumi niya.
And kung nagsusuka, unti-unti. Kung nagsusuka, ganun din. mas maganda nga yung pinapakain. Yes, diba? so ang kailangan niya, energy. Yes, pakainin niyo pag Pakainin. nagtatae. No. How about yung, Dr. Ria, anong take mo dun sa binabago yung dilution, yung bang ng Binabawasan. Hindi. I don't think dapat gawin yun. Kasi dapat susundin natin kung paano talaga yung pagtimpla ng gatas. Kasi may mga calories po doon. So, hindi dapat palitan yung dilution ng mga gatas ng bata. Okay. So, ang dami yung person nakuha no, with feeding, tapos yung mga pwedeng ibigay, gano'ng karami, and siguro when to bring the child to the doctor na pag-usapan natin. So, anybody wants to tell them kung ano yung babantayan nila para dalhin na nila sa doctor yung batang nagtatae? Hindi na nila kinaya. No dehydration, naging SAM. Sige. Basta pagka nagdire-diretso yung pagtatae, nabibigyan ng Oresol, tapos dadating yung time, nabibigyan nga siya, pero hindi enough dun sa inilalabas niya, manghihina yung bata. So, saka pangalawa, pag nagre-refuse na siyang kumain or dumede, kailangan nandalin sa ospital. Kahit wala pang sign ng dehydration, basta nag-refuse na siya mag-feed, kailangan dalin sa ospital. Anything else? Lalo na po kung mapansin nyo na, lalo na yung mga baby, na ang diaper nila halos hindi na nababasa or halos bihira na nilang mapalitan. Importante pong dalhin nyo na sa ospital. Dahil baka po nasa moderate to severe na ang hydration natin. Anything else? Dr. Arjo, may i-add ka pa na dadali na nila sa either doctor or tingin nyo emergency room? Yun, so kung may effort ka na i-hydrate, as you've said, no, you want to hydrate as much as possible yung batang nagda-diarrhea, pero hindi niya na-tolerate yung efforts mo in hydrating he or she, yung bata. I think it's time to bring to the hospital for possible admission. Parang isang guide din is tignan nyo po yung urine output kasi usually every 4 to 6 hours umiinom. Yes, diba? correct. So, pag i-check nyo po lahat, dali nyo na sa doctor. Pag nakita nyo po yung signs na binanggit nila namin. No? And of course, prevention. No? Yes. Kasi madali naman po matrip kung maaga nyo nadala. No? Pero we should know also paano ba mape-prevent to kasi nakauwi na, no? Na gumaling na yung patient, pwede po yung maulit. So how do we prevent? So, again, hand washing, no? Washing with water and soap, especially pag nagkakagaling lang sa toilet, and washing your hands before eating para maiwasan. And yung drinking water natin, make sure you're drinking potable water, Yeah. no? Potable water. Kung kailangan magpakulo, gawin. Pag halimbawa si mommy or si daddy or si lola ang naghahanda ng pagkain sa bahay, lutong bahay is preferred. Iwas ng street food. And of course, for our breastfeeding moms, ipagpatuloy ang breastfeeding because it protects against infection as well. And most importantly, vaccination ng rotavirus vaccine as early as 6 weeks or 2 months old to protect against the rotavirus, which is the most common cause of diarrhea in the younger age. Okay. So, I think that's about it, no? Takeaways natin. Siguro, kung meron lang po kayo talaga mapupulot dito na sa episode na ito, no, na kailangan nyo malaman talaga is, number one, it is common but preventable. And pwede naman po i-treat sa bahay pero there are signs na kailangan na silang dalhin. So, know the signs of dehydration. And meron pong mga supplementation na binibigay ang doctor. So, really, consult with the doctor pa rin po kung nagtatae pa rin din siya. And hindi po kung ano-anong gamot ang binibigay as first aid, kundi oral rehydration salt. And yun na nga, yung prevention, yung mga proper hygiene and vaccination to prevent dehydration. So, tamang kaalaman ay panlaban sa sakit. Hindi lahat ng diarrhea ay dapat katakutan. Pero kung nagawa mo na lahat, huwag ka magduda. Punta ka na sa malapit mo na pediatrician. Thank you po. This has been another episode ng ating podcast for the PPS
NCR Cluster 5. Thank you very much to all our officers Thank you. for this lively discussion. Hanggang sa susunod na episode. Bye! Bye.